auditorium, about 20,000 people. At alam nyo, nung tinawag na po si Morris Cirulo and started to preach doon sa 20,000 people na yun in an auditorium, habang nagsasalita siya, mayroong isang young man na takbo ng takbo doon sa buong auditorium. Sa takbo siya ng takbo. Si Morris Cirulo, sasalita lang siya. Pero yung lalaking yung takbo pa rin ang takbo. Hanggang sa napansin ni Morris Cirulo, sabi niya, "Can you stop that guy from running?" So yung mga marshal po, hinabol po yung kabataan na yon, that young man, at pinatitigil. Pagkatapos itigil, papaupuin, tapos maya-maya tatakbo na naman. Tatakbo na naman siya, hahabulin na naman ng marshal. At paulit-ulit yon hanggang sa sinabi ni Morris Cirulo, "Please bring him on stage." So dinala sa stage. Okay? Tapos tinanong po ni Morris Cirulo, sabi niya, sa Tagalog, "Bakit ka ba takbo ng takbo?" Alam mo, sabi nung young man, sabi niya, "You don't understand." Sabi niya, "I came here with my mother and father brought me here in a wheelchair because I cannot walk. Pero habang nagkakaroon tayo ng praise and worship, habang nag-aawitan, I felt a strong heat. Parang may mainit na dumadaloy dito sa paa ko hanggang dito sa tuhod ko. And I sensed the Holy Spirit commanded me to stand up." Kaya po mga kapatid, no, mula doon sa wheelchair, sinubukan niyang tumayo. Unti-unti. Hanggang sa nakatayo siya, pagkatapos, inangat-angat niya yung paa niya. Sabi niya, "This is my first time to walk, to run, and to jump. Kaya hindi niyo ako pwedeng pigilan na tumakbo, tumalon." Alam niyo mga kapatid, takbo sila ng takbo because a miracle happened. Sino po sa inyo naniniwala mga kapatid na ngayong oras na ito habang tayo po'y sumasamba kanina, naramdaman niyo mga kapatid yung pagkilos ng Panginoon? Taas po ang kamay. Amen? Di ba? No? Kahit po sa online. Alam niyo, binigyan na tayo ng privilege ng Panginoon. Can I hear amen? Di ba? Last Sunday, yan yung topic natin. Because of the resurrection of Jesus, nagkaroon na tayo ng access, nagkaroon tayo ng arbitrator in heaven, which is the Lord Jesus Christ, at nagkaroon tayo ng assurance that whatever we ask in the name of Jesus, God will answer our prayers. Amen. Palapakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Okay. Diyan lang kayo? Okay. Si Brother Jim na lang dyan, okay? Palapakan naman natin yung ating worship team. Praise God. Ang topic po natin ngayon, susundan natin yung message natin last Sunday. And our topic today is all about breaking limitations. Breakthrough from limitations. Tandaan niyo mga kapatid, it is Satan is the only one who limits us from fulfilling the destiny that God has called us. Tandaan niyo po ito nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. Sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi ng salita ng Diyos, "Before I form you in the womb, I knew you. Before you were born, I have appointed you." Alam niyo ba mga kapatid na nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, meron ng panawagan ng Diyos sa iyo. You have a reason for living. At alam niyo yung reason na yon, yung purpose na yon is not just to earn money.
Kasi alam nyo, kung nabuhay ka para magtrabaho, napakababaw niyan. Life is not just about earning money. Alam nyo ba, ang pera, ang blessing, bonus lang ni Lord yan. Hello? Diba? Hindi dahil masipag ka, kaya ka kumikita, kaya ka pinagpapala. No. Pag sinara ng Diyos ang langit para hindi umulan, wala kang magagawa. Ang Diyos ang nagpapaulan. Can I hear amen? Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at talino natin. Mga kapatid, isang sakit lang, wala ka na. Isang aksidente lang, wala ka na. In a snap, in a twinkle of an eye, anything can change in your life. Kaya nga ang tao, hindi siya makapagmamalaki sa Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Kaya bata ka pa lang, young people, yun yung dahilan, bakit nanganganib ang buhay mo, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. Bakit yung nanay mo, mga kapatid, hati, yung isang paa ay nasa hukay. Tama po ba? Kasi nga mga kapatid, yung mother mo is holding a baby na merong malaking gagawin sa Diyos. Mga kabataan, hindi ka nabuhay para sirain lang yung katawan mo sa bisyo. Yung pag-aaral, preparation lang yan. Kaya ka pinag-aaral, you are being prepared for your assignment. Naintindihan niyo po? Di ba? Ako po nung kabataan ko, dahil laki ako sa squatter, laging naririnig ng testimony to ng aking mga anak. I live in a squatter, in a slum. 8 kami magkakapatid. Dahil mahirap kami, grade 2 pa lang nagtatrabaho na ako. Nagtitinda na ako ng pandesal. Nag-aangkot ako ng kahong-kahon na pandesal. Magtitinda na ako at the age of 8. Grade 5 and 6, nagtitinda akong dyaryo. Sumasabit na ako sa mga sasakyan. During college, nag-sidecar po ako. 5 taon. Kasi I take up mechanical engineering sa University of the East para may baunin ako. Gabi-gabi hanggang 3:00 ng madaling araw, pumapadyak ako. Alam niyo mga kapatid, akala ko ganun ang buhay. When I was young, many times nagplano ako magpakamatay. Pero alam niyo mga kapatid, nung nadiscover ko, the God of the Bible, meron palang malaking plano ang Diyos sa aking buhay. Amen po ba? No? Palapakan natin ang ating Panginoon. No? Kaya April 23, 1990, hanggang ngayon 2026 na. Hindi ko na masukat, hindi ko na mabilang kung ano yung ginawa ng Diyos sa aking buhay. Kaya young people, sa mga kabataang narito, huwag mong hayaan na wasakin ng demonyo ang iyong buhay. Huwag kang papayag, kapatid. Meron kang pagkakataon ma-depress, ma-disappoint, ma-stress ka, pero huwag mong wawakasan ang buhay mo. Huwag. Kasi may malaking gagawin si Lord sa buhay mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may plano si Lord sa iyo. Amen. Ha? May plano si Lord. Huwag mong iisipin, kapatid, mahirap ka lang. Huwag. Huwag mong tutuldukan. Pumasok na rin sa isip ko yan na mahirap lang kami. Sa looban lang ang buhay namin. Pero hindi pala ganon. Pagka ikaw, mga kapatid, tinawag ng Panginoon, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Amen ba, mga kapatid? Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Balikan lang natin yung verse natin last Sunday. Sabi po ng Matthew 27, verse 50 to 51. Let's read together. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn into 2 from top to bottom. The earth shook and the rocks split. Alam niyo mga kapatid, pag may lundol, ang lindol po is a natural, move, no, ng mga lupa at ng bato. Talagang nagkakaroon ng earthquake. Alam niyo kung lalaliman niyo yung pag-aaral natin, no? Ang Pilipinas ay bunga ng mga earthquake. No?
Gustong-gusto natin pumunta sa Tagaytay, no? Alam nyo ba ang Tagaytay ay bulkan ng mga bulkan? No? Yung mismong yung crater na tinatayuan mo, overlooking, tapos nandoon yung bulkang Taal, tapos may bulkan pa sa ilalim yan. Yung mismong crater, nasa bibig ka ng bulkan na napakalaki. Okay? Yun po yun. At yan po mga kapatid is brought about by rock formation. Intindihan niyo po? Pero dito, may makikita tayo dito mga kapatid that something has happened. The Lord has divided and the Lord has opened. Alam niyo ba mga kapatid, yung curtain, it is a representation. Yung pong kortina, yung po ay representation, una ng separation of God and man. Dahil sa banal po ang Diyos, wala pong sino man ang pwedeng makalapit sa Diyos. Nagbigay lang po siya mga kapatid ng isang tao na pwedeng pumasok doon sa kortina na yon at walang iba kundi yung high priest. Dapat yung high priest ay malinis, walang kasalanan. Kasi pag pumasok siya doon na may kasalanan, mamamatay siya. At walang sino man ang pwedeng lumapit sa Diyos nung panahon na yon. That curtain, mga kapatid, symbolizes of our separation from God. It is also a representation of a system governed by law. Ano po yung law, mga kapatid? Pag meron kang kasalanan, kinakailangan maghahandog ka ng hayop. Alam nyo, ang hirap mabuhay nung panahon na yon. Kasi pag hihingi ka ng tawad, maghahandog ka. Depende sa capacity mo. Yung mga mahihirap, pwede po silang maghandog, kalapati. Kung wala kang kalapati, wala kang dove, yung sparrow. Ano yung sparrow? Yung ibon na maliliit. Kasi yun lang ang kaya mong ihandog. Kung wala pa, harina ang ihahandog mo. Pero yung mga mayayaman, kaya na mag-offer ng sheep, ng ram, kasi mayaman eh. At tuwing hihingi ka ng tawad, kinakailangang magpatay ka. Naku, napakamadugo. Tama? Ano? Na-imagine niyo po ba yung temple, puro dugo? Di ba? Ngayon, depende pa yan kung yung handog mo ay tatanggapin. Di ka pa sigurado. At alam nyo mga kapatid, it represent a restriction on our access to God. Parang ang Diyos napakalayo. Hindi ka makalapit. You cannot just simply come to the Lord. Para bang meron kang tatay, pero bawal kang makita. Tama po ba? Di ba merong ganun? Tinatago ka ng tatay mo kasi anak ka sa labas. Di ba? So, laging nagpapaalala ito sa mga tao that we cannot come freely to the Lord. Pero purihin ang Panginoon. Nung si Jesus ay sumigaw ng tetelestai. Sabi nyo nga po, tetelestai. Okay. Lakasan natin, tetelestai. Diba? Reviewin natin. Ano po yung apat na meaning ng tetelestai? Okay. Kasi yung word na tetelestai, it is a common word during their time. Una, ginagamit po yan, mga kapatid, kapag ka ikaw ay may utang, pero diniklara ka ng bayad. Okay, sino dito yung may mga utang? Sige, huwag kayo mahiya. Yung may utang na gusto makabayad. Ayan. O, isigaw mo, sabi mo, tetelestai! O, ang ibig sabihin nun, bayad na. Amen? Di ba? So, when Jesus Christ was saying the word, meron siyang apat na tao na inaabot during that time. Yung mga taong lubog sa utang, binayaran na. Amen po ba? Pangalawa, yung mga slave. Yung slave, mga kapatid, na nagbabayad din ng utang.
Alam niyo, sa Israel, meron silang tinatawag na Jubilee Year. Alam niyo yung Jubilee Year? 7 years. Pag ikaw, ang tatay mo may utang, kukunin kita para maging katulong. At magbabayad ka ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 7 taon, lalaya ka na. Okay? Pag lumaya ka, sisigaw ka ng, sige, ano sisigaw mo? Sige, kaya mo yan, Brad, kaya mo yan. Sige, huwag ka maya. Sige, sigaw mo. Ayan, okay. So that is a message of freedom from slavery. Pangatlo, para naman dun sa mga may kasalanan na nakulong. No? Yung mga nakakulong, alam niyo po, kapag sila po ay tapos na yung sentensya, o kaya naman sila po ay binigyan ng parol. Okay? Ibig sabihin, hindi pa tapos yung sentensya mo, makakatanggap ka ng isang papel. At tatatakan po yun ng tetelestai. Na ang ibig sabihin, ikaw ay malaya na. Amen po ba? No? Di ba? At alam mo, pang-apat, yung salitang tetelestai ay ginagamit sa military. Yung isang sundalo, halimbawa si Pastor JC ay isang sundalo, pupunta siya sa kanyang commanding officer, halimbawa sa akin, bibigyan ko siya ng mission assignment. At siya po ay pupunta sa mission field, aalis siya. At i-accomplish niya yung mission. Babalik siya ngayon doon sa kanyang commanding officer, at pagkatapos haharap siya at magre-report siya, at ang sasabihin niya, tetelestai. Ang ibig sabihin ay mission accomplished. Alam niyo ba, nung habang nakapako si Jesus sa krus, hindi lang po siya namatay. Jesus was reporting to His Father na sinasabi niya, Ama, natapos ko na yung pinapagawa mo. Ama, binayaran ko na yung kasalanan ng mga tao. Na dapat sila yung nakapako, pero ako yung nakapako. Dapat sila yung namatay, pero ako ang namatay. At sinasabi ng Panginoon, tetelestai, mission accomplished. Amen. At ngayon, kapatid, ginawa ni Lord yung para sa iyo, para sa Kanya, para sa ating lahat. Amen. Upang tayo po ay malaya na lumapit sa Diyos. Palapakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So the sin was not man reaching God. Alam niyo mga kapatid, ang tao po has fallen short, sabi ng Biblia, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Alam niyo ba, ito ang Diyos, ito ang tao. Kahit anong gawin niya, hindi siya makalapit because of his fallen nature. Makinig ka sa akin. Kaya ang tao gumawa ng religion. Alam niyo ba, sa buong mundo, merong 82,000 religion. Lahat ng religion nagsasabi ng ito ang daan, ito ang tama. Pero tandaan niyo, yan ay paraan ng tao. Ang ibig sabihin ng religion, man's way towards God. Kasi alam niyang makasalanan siya, kaya gumagawa siya ng lahat ng paraan, pero hindi pa rin siya makaabot. Pero alam nyo, si Lord, nagbigay ng paraan. Binigay niya si Jesus para sa iyo at sa akin. Amen po ba? Siya ang umabot sa atin. Siya, kapatid, ang naghanap sa iyo. Amen. Kapatid, kaya ka naririto ngayon kasi natagpuan ka ni Lord. Amen. Hindi ikaw ang naghanap kay Lord. Ikaw ang hinanap ng Panginoon. Hindi ikaw ang nakatagpo kay Lord. Ikaw ang natagpuan ng Panginoon. Amen. Palapakan nga ho natin ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya nga nung nahati yung kortina mula sa taas, pababa, ibig sabihin, it was God who reached us. Amen po ba? Hindi ang tao ang umabot sa Diyos. Mga kapatid, sabi ng Biblia, walang nakaabot sa atin.
Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for we are saved by grace through faith, not by our own good works, so that no one can boast. Kapatid, ang kaligtasan natin, natamo natin dahil biyaya ng Lord. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil matulungin ka, hindi dahil mga kapatid gumagawa ka ng mabuti, no. Naligtas tayo dahil sa ginawa ni Kristo. At ito ay libre na ibinibigay sa atin. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Diba? Bukas na. Sabihin nyo nga po, bukas na. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, bukas na. Okay. Kaya sabi niyan, the issue is no longer the access. The issue is how we see, how we believe, and how we respond. Bukas na eh. Meron pong mag-asawa na bigyan ng privilege para sumakay ng isang cruise, international cruise. It was a gift to them. So yung mag-asawa po, sobrang excited kasi they will spend 3 nights and 4 days dun sa international cruise. Sobrang excited ng mag-asawa. At alam niyo, nag-prepare sila. At alam niyo, ang ginawa ng mag-asawa, nagdala ng mga pagkain. Nagdala ng noodles, nagdala ng sardinas. Kasi they were thinking, baka mahal ang pagkain sa international cruise. Kaya alam niyo po, sumakay sila doon, na-enjoy nila yung mga amenities. Pero pag nagugutom na sila, pumupunta sila sa kwarto, magluluto ng Lucky Me instant noodles. 5 sardines. No? Tinapay na may mayonnaise. Alam mo yung baon natin. Unang araw, pangalawang araw, na-enjoy nila. Kasi may libreng sine, may libreng concert, may libreng swimming pool, lahat. Na-enjoy nila. Liban lang sa pagkain. Ngayon, last night na, sabi ng asawang babae, love, huling gabi na natin dito sa cruise. Eh baka naman, pwedeng ilibre mo naman ako ng dinner dun sa restaurant. Kasi huling gabi na naman natin. Alam mo, kinakabahan sila kasi baka mamaya mahal. Di ba? Pero lo and behold, nag-try pa rin sila. Punta ho sila dun sa restaurant. Nako, ang sasarap ng pagkain. Nakikita nila yung mga kumakain na mesa. Ngayon, tinawag nila yung waiter. Sabi nung lalaki, can I ask for the menu? No? Binigay yung menu. Tinignan nila. Pagkain. Picture pa lang, mabubusog ka na. Diba? Kaya lang, ugali ng Pinoy, di ba? Titignan yung pagkain, ano yung pangalawang titignan? Wala. Yun ang problema. Walang presyo. Hindi ngayon sila maka-order kasi baka mamaya hindi nila kayang bayaran. Kaya second thing, tinawag nila yung waiter. Sir, this is our order. But may I know how much should I pay? Alam mo, sabi ng waiter, Sir, can I ask for your ticket? Alam mo, paglabas ng ticket, VIP ticket. Lahat libre. Sabi sa mag-asawa, Sir, Ma'am, everything is free. You can eat everything you want. Sabi niya, from morning, lunch to dinner, everything is free. Alam mo, grabe, no? 3 araw yung sinayang nila. Pauwi na. Bakit ko sineshare to? Marami sa atin, we don't really know
our benefits from the finished work of Jesus Christ. Mga kapatid, tinapos na ni Lord. Yung paghihirap natin, tinapos na ni Lord. Pinasan niya na. Hindi mo na nga kinakailangan pahirapan yung sarili mo. Sa totoo lang, nakakaawa yung mga taong nagpipinitensya pa. Pinapagod pa yung sarili. Kapatid, tapos na yon. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, isang beses lang namatay ang ating Panginoon. And this is once and for all. Amen. Tinapos na ni Lord yung paghahandog kasi siya na yung handog. Amen. Siya na yung kordero na nag-aalis ng kasalanan. At alam nyo, tinapos na ni Lord yun. Now, we are enjoying the benefits na ginawa ng Panginoon. Ang problema, mga kapatid, we have the access. Pero hindi lahat nag-i-enjoy. Tama po ba? Sinuro ko sa inyo nung nakaraan, nung last Sunday, the principle of the kingdom is asking. Bagamat alam na ng Diyos yung kailangan mo, bago ka pa lumapit, even before you ask, the Lord already heard. Even before you pray, the Lord has already answered. Pero bakit kinakailangan mo humingi? Kasi that's a relationship. That's your faith in God. Kaya alam niyo mga kapatid, no? Mapalad yung mga taong hingi nang hihingi. Hello? Sino dito yung may mga anak na magaling humingi? May mga anak na gano'n eh. Meron ba kayong mga anak na gano'n? Yung mga magaling manghingi? No? Ako, meron akong anak na ganyan. Okay? Si David. Okay? No? Alam nyo, ito, no? Last Sunday, di ba I was teaching about yung humingi ka lang. Noong mga hapon, bago tayo bumaba, Brother Early, bago kami bumaba sa coffee shop, kaming dalawa lang ni David doon. So si David naglalaro-laro. Tapos maya-maya, Daddy, di ba sabi mo kanina sa preaching mo, kung may kailangan, humingi. Okay na. Okay. Ako naman, nangingiti ako. Okay. Pwede po bang humingi? Okay. Tapos sabi niya, edi sabi ko, ano mang ihingin mo? Kasi, manonood kami ng sine ni Tita Uching. Pwedeng humingi ng pang-sine. Alam niyo, no? Yung anak ko was practicing yung kanyang access to his father. Tama? Tanungin ko, paano ko tatanggihan yung anak ko? Tama? Pinrisk ko yun eh. Okay. Di ba? Kaya alam nyo, no? Bumaba na kami, nakalimutan ko. Kaya, di ba pumunta dun sa baba? No? Binulungan ako, Daddy, yung hinihingi ko. Talaga alam nyo, napabunot ako ng 1,000 eh. Di ba? Alam nyo, marami po sa atin, di natin na-enjoy. Tinapos na ni Lord, pero tayo na lang yung nagseset ng limits. Anong sabi po ng isang quotation? God is not limited by how much He can give. But He is only limited by our capacity to give at to receive. Wala pong limitasyon ng Diyos sa pagbibigay. Ang problema lang, mga kapatid, how much can you receive? Kasi ang Diyos kaya niyang magbigay eh. Pero ang tanong, kapatid, kaya mo bang tanggapin? Amen po ba? No? Kaya nga sabi dito, number 1, you are not limited by luck, but by what you believe. Imagine niyo po, tinapos na ni Lord. Nalilimitahan lang tayo
because of our fear, because of our worries, because of our anxiety. Meron tayong project, yung Project Inheritance. Minsan ayokong isipin na ang laki-laki niyan eh. Kaya lang minsan binubulungan ako ng demonyo. Kaya niyo ba yan? Tomorrow, nakaset po tayong magbayad. I've been praying for that. No? Nung Monday po, umatin po ako ng pastoral meeting, pastoral movement. There are around mga 180 to 200 pastors. Umatin ako kasi I'm the vice chairman of the movement. Habang praise and worship, kamukha nung ginagawa natin kanina, makanta ako. Pagdating dun sa worship, talagang umiiyak ako kasi I was touched. I was reminded how much the Lord loved me. No? Pagkatapos po noon, Julius, tayo ka. Habang nakataas ang kamay ko, sige, taas mo yung kamay mo. Ganyan. Habang nag-worship ako, someone prayed for me. Naramdaman ko ang lakas. Tapos sabi niya, I prayed for Pastor Dennis. Lord, give the desires of his heart. Bless the Project Inheritance. Lord, you will provide for the Project Inheritance. Tapos namin niyang pinag-pray. Pagkatapos nun, umalis na siya. And then another guy came to me. Biglang ginanunan ako. Isang bundle na tigi 1,000. Ginanon sa akin. Pastor, para sa Project Inheritance. No? Palapakan natin si Lord. No? Okay. Alam nyo, wala akong magawa, hawak-hawak ko na yung 100,000. Isang bundle na tigwa 1,000 out of nowhere. Nandun ako nakatayo, pinaramdam sa akin ng Panginoon, anak. Kasama niyo ko dyan. Ang blessing ng Lord kahit saan pwedeng manggaling. Basta sasabihin lang at ipaparamdam sa iyo ni Lord na, anak, I am with you. Alam nyo, throughout that service, yung praise and worship na yun, I was kneeling down. Nakaluhod lang ako dun sa harapan. I was crying to God. Hindi dahil dun sa 100,000. Kundi dahil naramdaman ko yung presensya ng Diyos na sinasamahan niya tayo. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. No? Mga brothers and sisters, this is not about the work of men. This is the work of God. He has provided everything. Alam niyo ba mga kapatid, your blessing is in the spirit realms. Your healing sa mga may sakit na nakikinig ngayon, you are already healed 2,000 plus years ago at the cross of Calvary. The Bible says that Jesus carried all your sickness, all your transgression, all your diseases on His body. And you are already healed at the cross. And today, 2026, for you to have that healing is for you to believe. Amen. Binigay na ng Panginoon. Nasa spirit realms lang. Paano mangyayari yon? From spiritual to natural. Yung healing na binigay ni Lord, dapat mag-manifest sa natural. Amen. Yung blessing mo, it was given in the spirit realms. You have to pray and believe so that it will manifest on the natural. Kaya nga from supernatural to natural, from spiritual to physical, from invisible to visible. Amen. Sabi mo ng isang pastor, money is a spirit. Alam mo ba, yung blessing mo, nandyan na eh.
Kailangan lang para mapasayo, hingin mo ng may pananampalataya. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Diba? Pero alam nyo, we are limited by our lack. Lagi tayo naghahanap ng wala. Wala kasi ako nito. Hindi kasi ako nakapag-aral. Hindi kasi mayaman ang mga magulang ko. Kasi konti lang yung aming ganito. No. Ang Diyos nga, mga kapatid, kayang mag-produce from nothing into something. Amen po ba? Yung konti, kaya niyang paramihin. Nakita natin, mga kapatid, how the Lord bless and feed the 5,000 men. Kung kasama yung asawa at saka isang anak, 15,000 people were fed by 2 fishes and 5 loaves of bread. Akala ng mga disciples hindi kasya. Kasi sabi nila, Lord, hindi ka kasya to. Pero mga kapatid, iba yung mathematics ng Diyos. Amen po ba? No? Palapakan nga natin ang Panginoon. So, ako po, kami mag-asawa, wala ho kaming ipon sa bangko. Wala po. Sa totoo lang, we live on a day-to-day basis. Tuition fee ng mga anak ko, wala po akong ipon. May mga taon lang, kamukha ko ngayon, niluluhod ko lang kay Lord yan. Last year, isang buwan, gabi-gabi, nagpe-pray kami. Lord, pambayad ng tuition fee ni Princess, tsaka ni David. Kung paano kayo nag-provide last year, Lord, gayon din po kayo magpo-provide ngayon. Gabi-gabi po yan. Alam nyo, si Lord lagi ang nagpo-provide. Amen. Wala kang pera malaki sa bangko. Alam nyo kasi ang problema ng tao, laging ang security natin doon sa meron tayo. Tama po ba? Tinuro ni Lord Matthew 6, verse 16. Give us today our daily bread. It's a day-to-day faith. It's a day-to-day provision. It's a day-to-day miracle. Pero tinisip tayo ng kaaway na kinakailangan mag-ipong ka. Hindi po masama yun. Pero kapag ka doon ka na nakatuon, na kapag ka konti lang nag-aalala ka. Kasi parang ang pangarap natin, yung sinabi nung mayaman, kailangan mag-ipon ako so that I will eat, drink, and be merry for many years of my life. Kaya lang, biglang dumating si kamatayan. Ngayong gabi, kukunin ko yung kaluluwa mo. Sino makikinabang ng lahat ng pinagpaguran mo? It's so sad that this rich man put his security on what he has stored. Nakalimutan niya magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, ito paniwalaan mo. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Natutulog ka pa lang. Sabi ng Proverbs 127 verse 2, God provides to His children while they are asleep. Habang sila'y natutulog, pinagpapala sila ng Panginoon. Amen? No? Palapakan natin si Lord, ha? No? Mamayang gabi, habang natutulog ka, si Lord, hinahanda niya yung pangangailangan mo bukas. Amen po ba? Kasi anak ka niya. Amen ba? Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Praise God. Di ba? Merong isang bulag sa panahon nila Peter tsaka ni John. Namamalimos. Ang isip niya, puso niya doon sa pera. Mula pagkabata niya hanggang lumaki siya, mga kapatid, lumpo siya. Inborn. Na siya po ay lumpo. Alam niyo, yun ang buhay niya. Nung dumadating po si John at si Peter, na mamalimos siya. Pero si Peter, walang pera. Tingnan mo yung katabi mo, parang yung katabi mo. Ano ba? Tanongin mo nga, may pera ka ba? Okay. No.
Kung wala, mga kapatid, no? Para kang si Peter at saka si John. Si Peter at si John walang pera. Pero anong sabi niya, mga kapatid? Acts chapter 3 verse 6. Sabay-sabay tayo magbasa. Okay? Pakita mo. 1, 2, 3, go. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Amen. At alam nyo ba, yung pong lumpo na yon, mula nung ipinanganak hanggang lumaki, na hindi nakakalakad, purihin ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, he jumped and walked and danced for the first time. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Di ba? Alam nyo, minsan lagi natin sinasabi, wala akong pera, wala akong pera. Kaya yan, wala kang pera. Kasi lagi mong kinukonfess. Di ba? Alam mo, wag mo i-confess. Pag may nagtanong sa'yo, may pera ka ba dyan? Paparating pa lang. Amen. Amen ba? Di ba? Kasi pag may umuutang sa atin, wala akong pera. Di ba? Sabihin mo, pag dumating na, paparating pa lang. Amen? No? Ano sabi dyan? No? A lack of resources does not mean lack of power. Alam mo yun yung pagkakataon na kailangan mo manampalataya sa Diyos. Amen? Ang dami pong pagkakataon. Para bang ang Diyos nasa tabi mo lang. Diba John 15:7, my favorite verse. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish. It will be done for you. Minsan yung simple wish lang. Alam mo yung wish po, yan yung klaseng panalangin na hindi ka umiiyak, hindi ka nag-struggle, hindi ka nagmamakaawa. Na para bang pinapalipad mo lang sa hangin. Minsan nga nasa isip mo lang eh. Tama po ba? Na para bang nabasa ni Lord yung isip mo. Maya-maya nandyan na yung sagot sa panalangin mo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Di ba? Ano sabi dito? What you do not have does not determine what God can do through you. Last Sunday, sa second service, may umatin po na isang pamilya. Hindi po sila taga-church natin. Umatin sila dito. Tapos, pinanood yung Project Inheritance na video. Habang nakaupo sila, ayan, banda kay Senki. Yan sila nakaupo. Nag-pray siya. Sabi niya, Lord, gusto kong maging part ng Project Inheritance. Sabi niya, Lord, gusto kong magbigay ng 10,000 for that Project Inheritance. Kinabukasan, Monday, naka-receive siya ng text message na yung kanyang deposit, time deposit has matured. May time deposit siya nag-mature. Ngayon, kailangan niya po yung certificate. Okay? Yung certificate, para pag pumunta siya sa bangko, mapapa-renew niya ulit. Okay? Ito na. Hinanap niya. Sa cabinet, nahanap niya. No? Alam niyo, nakita niya doon sa pinakailalim ng cabinet nila, nakita niya po yung envelope. Alam niyo ba, ito po, yung certificate na yon, may kasamang pera. Ang laman, 12,000. Takang-taka siya. Sabi niya, ang tagal-tagal na nito dito. Hindi ko alam na may pera ako dito. Di ba? Alam niyo, nung nakita niya yung pera, sabi niya, Lord, ito yung desire ng puso ko nung sinabi ko sa iyo kahapon. Di ba? Alam niyo, tinawagan niya yung misis ko sa bangko, si Pastora. Pastora,
May ikikwento ko sa'yo. Pwede ba tayong mag-dinner date mamaya, no? Kaya pinag-dinner si Pastora, kumain sila sa Max para makipagkwentuhan. At inabot yung pong pledge niya na 10,000 for the project inheritance. Amen. No? Palapakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Kasi alam nyo, huwag niyong limitahan ng Diyos sa kaya niyang gawin. Amen. Huwag mong isipin na bata ka. Huwag mong isipin di ka nakapag-aral. Huwag mong isipin, kapatid, na isa kang babae o lalaki. Huwag mong limitahan ng Diyos. Because God is no respecter of any person. God has opened the door for every one of us so that we may enjoy the blessing of the Lord. Amen ba? No? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Number 2, obedience opens what effort cannot. Pag sinabi nating effort, more on yourself, your sacrifices. Di ba sabi po ng Bible sa 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Alam mo, it only took one step of obedience for your breakthrough. Minsan nga hindi naman mahirap, pero dahil sumunod ka lang. Alam niyo, yung secret for a blessed life ay nandun, mga kapatid, while we are walking into the will of God. Kasi pag nilalakaran mo yung kalooban ng Panginoon, nilaline up ni Lord ang lahat ng iyong pangangailangan. God already knows what you need. God already knows what you're going to face. Alam na ni Lord yun. Walang bago sa Panginoon. Ang Panginoon hindi nagugulat yan. Tama ba? Ikaw lang ang nagugulat. Pero si Lord, hindi nagugulat yan. When you choose to follow Him and obey His will, the Lord is lining up every people, every opportunity. Kaya pa yung life mo, hindi ka nahihirapan. Because it's not about your works, it's not about your might, your strength, but it is all about Him. Amen po ba? Bakit ganon? Kasi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Palapakan natin ang ating Panginoon. Diba? Si Pastora po ay na-promote noong February 2 bilang branch manager. No? Alam niyo ba, supposed to be, mapopromote siya last year ng December. Meron siyang, anong bilang tao, meron kang confidence no? Kasi biri mo, 2023, nag-number 1 siya na AM sa buong Pilipinas. 2024, nag-number 1 sa division. 2025, nag-number 1 sa area. Ganda ng record. Ngayon, December, nag-announce merong 2 mapopromote. Alam niya sa sarili niya, kasama siya doon. Pero alam niyo ba, si Pastora hindi napili. Kwento niya na lang sa akin, sabi niya, nalungkot din siya. Kasi she was expecting. Pero sabi ko sa kanya, it is done in the Spirit. Tandaan niyo to Kaya kailangan paniwalaan mo yun Yung blessing, nandyan na yan. Meron lang right time. Naintindihan niyo po? No? Sabi ko sa kanya, Mami, pinag-pray na natin yan, it is done. Pumasok po ang January 27, bago siya mag-birthday. All of a sudden, pinatawag siya nung boss. 4:30 ng hapon. January 27. Minessage niya ako. Sabi niya,
Daddy, pag-pray mo, pinatawag ako ng boss. Sabi ko sa kanya, yan na yon, mami. Okay. Pagkatapos nung bago mag-alas 5, minessage niya na ako. Sabi niya, Daddy, na-promote na ako. Alam nyo, sabi ko, Lord, bakit hindi dumating last year? Kasi kung mapopromote ka last year, ang galing mo. Ang papuri sa'yo. Kasi magaling ka. Ganda ng record mo. Pero hindi binigay ni Lord. Binigay niya sa panahon hindi mo inaasahan para ang 100% na kapurihan ay para sa Kanya lamang. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! No? Ibang-iba gumalaw ang Diyos. Iba ang paraan ng tao. Iba ang paraan ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, ang Diyos na ang nagsabi, lumapit kayo. Ang Diyos na ang nagsabing, manalangin kayo. Amen? Alam niyo ba, hindi po pagalingan ng prayer. Hindi po pahabaan ng prayer. Basta ang mahalaga sa panalangin, ito yung tatandaan mo. May Diyos na sasagot sa iyong panalangin. Amen po ba? Kaya sinabi niya, manalangin ka kasi sasagutin kita. Yun lang ang pinagkaiba natin, kapatid. Kasi ako ng hingi. Makapal ang mukha ko, kapatid. Kaya ikaw, kapalan mo yung mukha mo. Amen. Tapikin mo ang tabi mo, sabi mo, kapal-kapalan mo mukha mo. Okay. Amen ba, mga kapatid, no? Di ba? Tandaan po natin. Sabi mo ng Isaiah 55 verse 8 to 9, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word. Do what it says. Amen? Bukas na ang pinto, mga kapatid. Meron na tayong access. Would you come to the Lord? Amen? No? May tatapos na ako, mga kapatid. No? May mga tao, nakita lang nila, pero hindi sila nakapasok. After you see, you enter. And after you enter, mga kapatid, you have to experience. Diba? Ito yung illustration ko. May mga tao, pumunta sa Vikings. No? Alam niyo yung Vikings? Diba? Ang daming pagkain dyan, ang sarap. Yung iba, nagpicture lang sa labas. Tapos pinost, here at Vikings. Diba? Tanungin mo, masarap ba yung pagkain dyan? Hindi. Hindi naman sa pumasok eh. Hello? Diba? Yung iba naman, pumasok, uy, nag-video pa oh. Daming pagkain oh. Diba? Ang tanong, natikman mo ba? Hindi rin. Kasi pang-post lang yun eh. Okay. No, kaya minsan hindi ka makininiwala doon sa, okay. Di ba? Pero alam nyo, pagka natikman mo, yung 380 plus na menu, food and dessert. Isipin mo, no? Kakainin mo ba lahat yun? Di ba? Kaya kita mo yung may mga diabetes. No? Kasi, bili mo, 50 plus yung dessert. Konti lang naman eh. Konti lang. Tinikman mo 50 plus. Di ba? Di kumain ka rin ng 1 kilong sugar. Di ba? No? Alam nyo, habang pumapasok ka, you are enjoying the goodness of God.
Dapat yun yung nararanasan natin bilang anak. Yun yung nararanasan natin bilang mananampalataya. Hindi lang tayo nakakita, hindi lang tayo pumasok, kundi nararanasan natin siya. At habang tumatagal, we are enjoying our relationship to our Father, living in the kingdom of God. Amen. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga kapatid, bukas na yung kortina. Papasok na lamang tayo. Amen. And God is inviting you and me, mga kapatid, not just to enter, but to experience and to enjoy and explore the goodness of our God. Tingnan nyo, pag naranasan mo si Lord, hindi ka madaling matinag sa maliit na problema. Kahit nga yung malaking problema, hindi ka matitinag. Kasi natikman mo na eh. Naranasan mo na eh. Na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? No? Palapakan nga natin ang ating Panginoon, mga kapatid. No? Ito yung encouragement ko sa inyo. Mga kapatid, don't stop. Continue to enjoy the goodness of God. I-continue mo yung relationship mo kay Lord. Amen po ba? No? Mga kapatid, itong Sunday is our time for the Lord. Alam niyo ba ang pagsisimba ay isang pasasalamat? Dahil naging mabuti si Lord Lunes hanggang Sabado. Kaya pag Linggo, magpapasalamat ka kay Lord. Salamat, may trabaho ko. Lord, salamat, pinakain mo kami. Lord, salamat, may negosyo ko. Kaya alam niyo, pag Linggo, excited ako eh. Kasi makakapaglingkod ako kay Lord bilang pasasalamat ko sa Kanya. Makakapagpuri ako bilang pasasalamat ko sa Kanya. Kaya yung Linggo, kapatid, hindi kinatatamaran yan. Pag tama ang puso mo, tama ang pananaw mo, mga kapatid, excited ka every Sunday. Why? Kasi Lord, this is my time. This is my day to thank you, Lord, for your goodness in my life. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid, no?